Okay, good afternoon guys at ito na naman tayo. Welcome again sa ating channel, Pandoy Small World. Ngayon guys, didiscuss natin ngayon yung pangatlong naging dahilan o maaring dahilan kung bakit ang fiber output, kahit na dinaanan ng fiber na yung konkreto, ay matagtag pa rin. Yung una na discuss natin na doon pa lang sa string line installation at saka yung yung operation kung saan involved ng paggalaw sa mga sensors para habulin lamang yung required thickness ng DPWH. Yung sa string line na discuss nga natin na kapag ang string line mo ay loose at medyo malayo yung pagitan ng dalawang stick rod, ito ay nagdi-deflect at uniform yung distansya ng pagdi-deflect. Kaya kung minsan makikita natin na yung tagtag ay pare-parehas pag nakadaan tayo kung nakasakay tayo sa sasakyan. Ngayon naman, yung pangalawa is yung thickness. Hinahabol natin yung required thickness. Halimbawa kung 30 cm yung required thickness, pag nag-check, halimbawa dinip yung sinukat yung output. Ito halimbawa sinukat yung taas niyan, at kung hindi umabot, halimbawa dumaan yung fiber, hindi umabot sa 30, ang gagawin ng mga operator through sa utos ng engineer ay kung itataas. Kung itataas mo yung fiber, siyempre magdadagdag siya ng additional thickness sa konkreto dahil nga under thickness siya. Now, yung thickness na yon after 1 meter, 1.5 meter, saka pa lang makikita mo yung adjustment. Doon sa portion lang yun na karoon ng under thickness. Kaya bago siya makapag-adjust, nandun na sa tamang elevation. Kaya kung sinukat mo ulit, tatas na doon sa 30 cm. So anong gagawin mo? Ibababa mo na naman. Dahil hinahabol mo nga para doon sa konkreto. Hinahabol mo yung konkreto na hindi mag-over-yield. Kasi additional cost nga naman sa company pag nag-over-yield dyan. Then pag under thickness at maraming ganon, baka naman hindi bayaran kasi may required thickness naman ang DPWH. So yun guys, ang nangyayari, yung pabago-bagong pag-a-adjust kasi nahabol natin yung required thickness na 30 cm. Unknowingly na talagang naapektuhan na yung riding surface. Ang isa pa guys is yung slump. Yung slump mo, halimbawa kung hindi consistent yung slump, pag nalagyan mo ng basayan, iba yung shrinkage niyan pagka natuyo. Compare mo dun sa tuyo na slump. So isang factor din yun, pero hindi gaano yun. Ang talaga yung paggagalaw ng sensor na hinahabol mo yung required thickness para hindi mag-overyield at hindi naman under thickness. Ngayon guys, puntahan natin yung fiber para i-ano natin kung bakit yung pangatlo ito, kung paano nakaka-epekto naman to, di ba? Kasi meron ding dahilan, meron ding reason kung bakit yung fiber ay nakaka-apekto rin sa matagtag na finish ng fiber. So ito yung ito yung sensor, nabalutan na kasi nga ayaw na namin galaw yung adjustment nito para sa bukas na buhos. So papakita na lang natin guys. Ito yung sensor. Ngayon, yung setup ng fiber, minsan ang tamang setup niyan, yung kung ano yung string line mo, kung yung string line mo ay in between ng dalawang stick rod, kung ano yung elevation noon, ay dapat parallel yung elevation nung slip form or nakatingalalan ng konti. Once na nilakasan mo tinaasan mo ang tinaasan mo ng konti sa unahan, kasi ng magiging bottleneck doon sa loob ng nakatingala ng konti, magiging bottleneck doon sa loob. Pero hindi dapat gaano
na nakatingala kasi mahirapan yung fever, may tendency na mag-skid yan dahil nga hirap siyang palusutin doon sa likod hanggang sa magpundo doon sa harap yung mga konkreto, at makikita mo rin na bulky yung lumalabas. At ang mangyayari nun, pagka ang halo mo ay malabnaw, okay lang, pero kung pag ang halo mo ay matigas, doon siya hirap na hirap at magi-slip yung kanyang trackpad. Ngayon sa sensors naman ay ito ang mangyayari. Now, punta tayo dito sa sensors ng fever. Ito yung arm ng sensor na kung saan ito ay yung tumutulay sa string line. Pagka itong arm na ito ay dumikit at may persa, ibig sabihin yung tension malakas, i-deflect niya lalo yung string line. Kung loose pa yon, di lalong malaki. Kung titignan nyo, mayroon tayong mga counterweight na washers dito, ilang washers. Pwede kang magtanggal, magbawas kung paliliitin natin yung tension. At one more thing is yung spring niya rito. May spring ito na pwede mong i-adjust. Ito yung string niya, guys, yung tension. Ito yung mga bagay na hindi nakita nung una. Hindi alam na may adjustment pala rito, na kung ano yung factory setting na dumelivered, yun ang ginagamit, hindi na ginagalaw. Malalakas yan. Pag lumakas yan, ididiin niya. Kaya dapat tinitignan natin mabuti na pan-touching lang sa string line. At wag din yung hindi siya yung mahina kasi baka mamaya hindi naman dumadapo, tataas naman yung fever. So ito, guys, yung isang factor na binabantayan pagsisit ng fever. Iliban lang doon sa parallel niya doon sa string line yung nung slip form. So guys, sana may mga tutunan kayo at tuloy ang panonood nyo at share pa natin yung ating mga ibang kaalaman dito lang sa ating channel. At once again, magandang hapon.